So ito na mga kapatid, mga kababayan, mga kalingap. So samahan ninyo ako at gagawa tayo ng reaction dito po sa isa sa pinakamainit ngayon sa loob ng kalingap. Itong usaping hiwalayan, no, ang pagtigil po sa IDSI. Na kung saan, ito ang masakit guys, nababa si Beyonce. Sabi ko nga, ano ba yan? Si Beyonce pa ngayon tuloy ang lumalabas na hindi kaya-aya sa paningin ng iba. Pero guys, bago tayo magpatuloy, sana po i-like niyo po yung ating upload. Paki-like, paki-share kung kaya para naman ma-recommenda tayo ni YouTube. So maraming salamat po sa nakaraang mga upload ko. Salamat po sa nanood. At ito po, ipapaliwanag lang po natin. No? Siyempre, hindi po tayo dito maninira or magbibigay ng masamang kwento o masamang opinion. Ang atin dito guys, no, na maunawaan natin na sana iwasan natin na mabas si Beyonce at si Ido na rin. Di po ba? Kasi sa kalagayan kasi ngayon guys, ni Beyonce, down na down siya. Di po ba? Down na down siya. Kailangan ni Beyonce ng masuportahan. Di po ba? Ang isa lang talaga sa pinakamahirap ngayon, si Beyonce po nag-iiyak. Nag-iiyak si Beyonce ayon doon sa magulang ni Beyonce. Siyempre, ano bang gagawin mo guys kung ikay nag-iiyak? Alangan man lang mag-iiyak ka sa maraming tao. Siyempre, nasa loob ka ng kwarto mo, nagmumukmuk. Ito ang pinakamasakit sa lahat. Sa totoo lang, at lahat naman tayo guys naranasan ng ganito. Na yung bang mabigo, wala kang ibang choice kundi malungkot talaga. At yung kaibahan pa nga dito na uuwi talaga sa na-stress, nadidepress, di po ba? So ang kagandahan lang naman nito kay Beyonce dahil andyan ang mga magulang ni Beyonce, andyan ang tatay, nanay, mga kapatid, andyan ang mga supporters ni Beyonce na naka-support pa rin nung magpahanggang ngayon. Pero ang sa akin lang sana, wag ko tayong mambas, lalo na po sa isang babae. Diba? Ang mahirap kay Beyonce guys, wala siyang kalaban-laban kasi wala siyang channel. Wala po siyang hindi siya makapag-live. Hindi niya masagot directly on live ang mga tanong, ang mga pambabas sa kanya. Di po ba? Unlike si Edo okay lang eh. Mabas man, at least pag nag-live siya, pwede niya sagutin. Pwede siya magpaliwanag. Si Beyonce, paano magpaliwanag? Ayun, nagpapaliwanag si Beyonce sa kanyang kwarto. At umiiyak ayon sa nanay ni Beyonce. Bakit ba nangyari ang ganito? Guys, alam nyo, balikan natin. Gusto ko kasing ipaliwanag at maunawaan tayo dito, no, sa ipapakita ko sa inyo guys, na nagdududa ako, no? Nagdududa ako dito guys sa post ni Beyonce. Himay-himayin natin at simplihan lang po natin. Ang sabi ni Beyonce dyan, sana maging masaya kayong dalawa. Sana maging masaya kayong dalawa. Huwag nyo na akong pagtawanan. Sino bang tinutukoy ni Beyonce dito? Para sa akin guys, napakasimple naman unawain ito, di ba? Galing si Beyonce, na-heart si Beyonce. May na-discover si Beyonce. Kaya siya nagsalita ng ganito. Kaya siya may hugot ng ganito kasi may nalalaman siya. Sana maging masaya kayong dalawa. Huwag nyo akong pagtawanan. Ibig sabihin, may nakarating kay Beyonce na pinagtatawanan siya. Bakit? Ito, nag-push siya. Diba? Simpleng-simple unawain natin maigi. Ibig sabihin, ang naramdaman dito ni Beyonce na para bang, ano ba yan? Pinagtatawanan ako. Diba? Unawain nyo guys. Hindi naman sinabi ni Beyonce dyan na sana maging masaya ka. Sana maging masaya ka mag-isa. Ha? Wala namang sinabi si Beyonce, dalawa eh. So ibig sabihin dito, mayroong third party na kung saan naramdaman ni Beyonce na pinagtatawanan siya. Ito ang masakit. Ito ang masakit. Bakit? Bakit alam ni Beyonce? Tapos yung isang comment niya,
No revenge, just self-respect and healing. Diba? No? Dito guys, dito patuloy si Beyonce nagpapakumbaba no? Tapos may mababasa pa tayo na ang dami kong nababasa si Beyonce. Ang daming sinasabi, ayaw ko na lang isa-isahin kasi masakit man din talaga yung ibang mga comment patungkol kay Beyonce. Ang sa akin kasi dito, ang mahirap no kay Beyonce kasi sa ngayon, di ba naranasan naman natin kayo na pag kayo'y nagkaroon ng ganito, no? Sa mga nakarelate ng ganitong pagkakataon, ganitong problema, ganitong sitwasyon, di po ba mahirap? Yung bang mabigo ka, yung bang umasa ka tapos mauwi sa wala? Talagang bagsak ang mundo mo Di ba? Sa tingin ko guys, walang walang matibay, walang matigas na tao pag sabi ko nga kung ikay may nahinaalang ang iyong damdamin dito, sigurado madidepress ka. Sana wag naman, no? Sana wag naman. Sana nandiyan nakaantabay ang mga magulang ni Beyonce. Kaya ako sinasabi no na mukhang may third party nga. Dito kasi guys sa post ni Beyonce, malinaw. Sana maging masaya kayong dalawa. Parinig ito ni Beyonce no? Parinig ito ni Beyonce guys kasi ang pinili talaga ni Ido guys, yung isa. Siyempre nakarating man siguro kay Beyonce yan. Dito guys, ipapakita ko sa inyong vlog na ang sagot ang pakiusap ni Beyonce. Ito guys, Ayan. Pakinggan natin ha. May sinasabi si Beyonce dito. Tingnan natin guys kung connect natin dito sa post ni Beyonce. Ayoko na pong umasa sila na yung sa amin pong dalawa na magkatuluyan po talaga kami. Yan. Ano sabi niya? Ayaw ko po talagang umasa. Hindi kaya yan. May connection dito yan. Ha? Parang kung i-connect mo talaga, may dahilan si Beyonce na mangayaw na kasi dahil dito sa kanyang nalalaman. Kaya siya nakapagsabi nito. Umasa sila na yung sa amin pong dalawa na magkatuluyan po talaga kami. Kasi medyo din po komplikado talaga kaming dalawa. Ayan. Anong sabi ni Beyonce? Komplikado kaming dalawa. Bakit? Sa tingin ko guys, alam na ni Beyonce. Sa tingin ko guys, may pinanghahawakan si Beyonce na solid na katibayan. Ito ang katibayan, no? Ang linaw, Sana maging masaya kayong dalawa. Huwag nyo na akong pagtawanan. Ang masakit na dito, iniwan ka nga, pinagtawanan ka pa. Yun ang masakit. Sana wag naman sanang ganun, di ba? Okay na sana sa iniwan Huwag nyo nang pagtawanan, huwag nyo nang insultuhin. Di po ba? At wag na po kayong mambas. Alam nyo po, ako, lagi kong sinasabi, kawawa po talaga ang mga babae kapag nababas, kapag nasasaktan. Kasi mahina po yan sila. So, totoo lang. Kaya nga, may kasabihan, ang babae, ang pinagmulan. Di ba dito sa nilikha ang babae, kumuha ng part ng buto sa yung tagiliran, ano ba ang purpose nun? Para protektado mo siya. Protektahan, hindi yung pagtawanan, hindi yung masaktan. Yun po. So, matibay no? Para sa akin lang, sa pangunawa ko, may dahilan. Ito ang isa sa mga dahilan. Doon siguro sasabihin nila na marami kasing nambabas kay Beyonce, maraming nambabas kay Ido. Masyadong hilaw yun na dahilan para lang mangayaw si Beyonce. Kasi guys, kung talagang walang third party, ipaglalaban niya ng dalawa kung ang dahilan lang pambabas. Hindi yun Baser lang, kaya na ni Beyonce at ni Ido yan. Kung ang problema lang, hindi lang talaga siguro masabi ni Beyonce on cam sa vlog na ito ang kanyang dahilan. Kaya nga, pinost niya ito after na nung vlog. Na may, ibig sabihin, parang naiinsulto siya.
na wag nyo naman akong pagtawanan. May personal na alam si Beyonce dito. May personal siyang alam. Tuloy pa natin guys ha. Tingnan pa natin tong paliwanag ni Beyonce dito. Yun po. Parang ayoko na lang kung mas sumaba pa yung pag-aasa nila sa sa EDSI. Yan. Ayaw na ni Beyonce kasi kung titingnan mo guys, ito na yung ito yung hadlang oh. Sana alam mo sa totoo lang, third party ito, no? Huwag na tayong mag-deny or maangan. Ang tinutukoy ni Beyonce dito, may third party nga. Bakit sasabihin ni Beyonce, sana masaya kayong dalawa? Kung walang third party, dapat hindi nipupus ni Beyonce yan. Sana ito maunawaan din po ng mga viewers. Huwag po natin iba si Beyonce. Parang may kasalanan si Beyonce pa. Huwag naman. Alangan man lang si Beyonce pag may kasalanan sa ngayon. Na-interview nga ni Kuya Bal yung nanay. Ayan, si Beyonce nasaan? Nag-iiyak sa kwarto dahil sa nangyari. Kasi nga, siyempre, umasa man baga si Beyonce. Sabi nga ni Beyonce sa vlog, kasalanan ko rin po. At umasa ako. Pero ang kagandahan naman, sabi nga ng mga komento ng ating mga viewers, hanga kami kay Beyonce, Kuya Bobby. Bakit? Nagpakatotoo, inamin. Kumpara daw sa iba na hindi umaamin. Aray ko. Yung iba kasi daw, pilit lumusot kahit na nasa palpal na. Nako. Abangan nyo guys ang susunod nating reaction dito. No? So dito no, ang punto ko lang talaga, wag po natin iba si Beyonce dahil kabata-bata niyan guys at wala man yang wala pang 18 yan eh. Hindi po ba? So wag po natin ibas at ang masakit nga dito pati ang nanay ni Beyonce medyo nalulungkot, no? Sabi nga niya, kung mapanood niyo sa vlog ni Kuya Bal, nagpaliwanag doon yung nanay na kahit man daw sila nalulungkot kasi hindi din sila umasa na mauwi sa wala itong EDSI. Sino ba naman ang aasan mauwi sa wala? 2 taong mahigit. 2 taon silang mag-collab team at magkasama. Di po ba? No? Yun talaga ang mahirap. No? Wala, alam mo sa totoo lang, minsan parang maniniwala ako sa kasabihang wala sa tagal ng panahon yung pagiging magkarelasyon eh. Kasi hindi naman lingid sa ating kalaman. Marami tayong alam na tumagal 5 years, 10 years, pagdating sa dulo, wali. Ano ang dahilan? Ito, third party. May nakita si Pogi. May nakita si Maganda. Ganun eh, no? Ano ba talaga ang nangyari? Sa totoo lang guys, ang dami pong nagmi-message sa akin na nalungkot sila. Nalungkot kami dahil hindi talaga kami umasa na mauwi ang Beyonce, mauwi ang EDSI guys sa ganito. Pero sabi ko nga, wala tayong magagawa dyan eh. Yun talaga. No, siguro ang sa ngayon, ang mainam dito, no, makabangon si Beyonce. Anyway, sa mga comment section guys, ang daming nagpo-post kay Beyonce at tawag nito, binibigyan na si Beyonce ng lakas ng loob na tama, okay na yan Beyonce, bata ka pa naman. Marami ka pang makikita. Tama lang yan Beyonce, habang maaga, nalaman mo. Yan. So maganda, sana nga open din si Beyonce, magbabasa siya ng mga positibong komento. Kasi hindi naman after nito, hindi naman nangandoon na ang buhay. No, nag-aaral pa si Beyonce, marami pa sa makikita. Malay mo, makahanap si Beyonce ng taga ibang bansa. O di ba? Kaso nga lamang, sabi ko, sa ating mga hindi nakaranas ng ganitong naranasan ni Beyonce, madali tayong magsalita. Pero pag ikaw guys, sa sitwasyon na ikaw ang natatamaan ng ganitong sabihin na natin pagkabigo, masakit. Sa totoo lang, ang hirap kumain yan. Mahirapan si Beyonce kumain, hindi si Beyonce walang ganang kumain. Siyempre ang isip ni Beyonce na nandoon lang sa kay Ido, matagal sila.
Kasi inamin naman talaga ni Beyonce na napamahal na siya kay Ido. Napamahal siya. Ang problema hindi ka man pala siguro mahal. Ang mahirap dito guys, na sa totoo lang, isa lang ang nagmahal. No? Si Beyonce lang ang nagmahal. Paano kung ang partner mo, iba rin pala ang mahal? Paano na? So, mahirap. So, ano, ako advice ko, like kung sinasabi kay Beyonce, no? Tanggapin na lang talaga, move on. No? Siguro maganda sa kay Beyonce, magkaroon talaga ng mga kasama. No? Kumbaga, makalabas si Beyonce, maging masaya kasi hanggat si Beyonce nasa loob lang ng bahay, sa totoo lang guys, pinagdaanan natin itong ganito na pagising mo, isip mo, parang nakatanim sa isipan mo no? Na wala ka talaga sa totoo lang, hindi tayo pwedeng umiwas na para bang sabihin natin, madali lang yan. Hindi guys, mahirap ito. No, sa salitang madali lang yan, pero sa totoo lang, kahit sabi nga nila, yung iba sasabihin madali, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. So mahirap itong pinagdadaanan nila. No? Isa sa pinakamahirap ang ganitong sitwasyon na mabigo ka. No? Yung bang umaasa ka. Tapos sa tagal, okay lang sana kung mga 6 months lang kayo. Pero matagal na kayo Matagal na kayong magkasama, matagal ka nang umasa. Nasa bandang dulo kayo, pero hindi nangyari. So mahirap. No? So guys, comment kayo, iwasan po natin mambas. No? Comment lang po kung ano po ba ang tama. No? Sabi ko nga, si Beyonce sa ngayon, mahirap dahil hindi siya guys sagot doon sa mga taong nagtatanong kasi wala pa man siyang channel. No? Unlike si Kalingap Edo, and shoutout kay Kalingap Edo, si Kalingap Edo, makakapag-live anytime, no? Pwede niyang sagutin doon sa kanyang live. Ang problema, itong si Beyonce. No? So, lungkot na lungkot ang mukha ni Beyonce, guys. So, kaya saan mo tingnan? Pagkatuluyan. Okay. Tsaka ano po kuya, naapektuhan na rin po ako sa sa mga sinasabi po nila sa pamilya ko. Isa din yan, no? Ang pambabas nila kasi kay Beyonce, umabot na sa mga magulang, sa pamilya ni Beyonce. Sana naman itong mga basher, dito lang tayo. Huwag na tayong, may boundaries dapat, huwag natin idamay. Ang problema kasi, dinadamay na Diba? Ito ang hindi talaga maganda na idamay mo ang iba. Diba? Huwag mo idamay ang iba. Kung dito lang tayo, wag na yung pati ba naman pamilya madadamay. Na wala naman pong katotohanan. Hindi po totoo. Ano po kuya? Sa lahat-lahat po ng pinagsamaan po namin ni Edo. Talagang totoo po ako dun. Mo lang yan. Ito ang pinakamasakit sa lahat, no? Naging totoo ka. Ay, nako. Naging totoo po talaga ako sa kanya kuya. Totoo pong nagkagusto po talaga ako kay Kuya Edo. Tapos mauwi lang sa wala. Sana. Ay, ang hirap na ngayon, no? Nung sasabihin. Ito guys, live, on cam. No? Papanood sa lahat. Sabihin niya na totoo po talaga ako kuya. Nagkagusto talaga ako kay Ido. Nako, Beyonce. Di bali, Beyonce, hanap po na lang ng iba. Minahal ko din po talaga si lahat po yun, hindi ko po pinagsisisihan na nangyari yun sa buhay ko na yung mga banding po namin. So, asa tayo guys na malalampasan ni Beyonce yan. No? Hanggat nandyan ang pamilya ni Beyonce, mga tatay, nanay, mga kapatid, mga supporters. Alam ko naman na nandyan yung mga solid supporters ni Beyonce. No? Doon naman sa mga hindi sang-ayon kay Beyonce, stop na lang yung bashing. No? Ibigay natin guys yung tamang advice, tamang payo para sa kay Beyonce na
isipin din natin, ituring natin si Biancy na anak ninyo. Ano ba ang maganda niyong ipayo sa anak mo? Payuhan mo bang, pasalitaan mo bang masakit? Siyempre hindi. Dapat amuhin, no? Iparamdam sa kanya na, na normal lang yan, no? Napapagdaanan yan pero malalampasan. Normal. So dapat ganun po ang ating i-comment, guys. Wag na po yung kasalanan niya yan. Madami ako nababasa na tuloy naging kasalanan pa ni Biancy ang lahat. O di ba? Si Biancy na nga ang iniwan. Si Biancy pa may kasalanan. Ay nako, wag naman pong ganun. So guys, dito lang po nagtatapos ang ating reaction. Samahan niyo po ako muli, no, sa panibagong reaction na naman. Suportahan niyo po ang ating YouTube channel. At syempre guys, no, sa mga hindi pa po nakasubscribe, ito, ipapakita ko na. Ayan, yung ating official YouTube channel yan. Tayo po ay nasa 272,000. Road to 300 na tayo guys. Patuloy tayong dumadami. Yan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan guys, si Kalinga Prab, si Kuya Bal, at si Ate Edna at ang lahat ng mga reactor, pakisupport po. Maraming salamat sa inyong lahat at isang mapagpalang araw.